Ate, payakap naman po. Paglalambing na wika ni Isis, kinaumagahan na magising sila, lumipat naman si Bella at tumabirinto sa kanyang ate, kaya napangitnaan si Fatima ng dalawa niyang kapatid. Nakahiga pa rin silang tatlo sa katre at sinusulit ang mga oras na nakakasama pa nilang isa't isa. Ngayon kasi ang balik ni Fatima sa Maynila, kaya't nilalambing muna siya ni Isis at Bella. Ate, kailan ka ulit uuwi dito? Tanong ni Isis. Baka sa susunod na buwan, pero hindi ako mangangako ha. Alam niyo naman na ayaw ko umabusan sa trabaho. Sagot ni Fatima at saka nito kiniliti ang kanyang mga kapatid. Sumasabay din si Bella sa pangingiliti kay Isis, kaya malakas tong napatili habang tawa to ng tawa. Ito ang isa sa mga bagay na mamimiss ni Fatima sa kanyang mga kapatid. Malambing kasi at palabiro ang mga ito, lalo na sa Isis. Saglit siyang nakaramdam ng lungkot dahil ilang oras na lang ibabalik na siya ng Maynila at hindi niya alam kung kailan siya muling makakauwi. Maya-maya'y lumabas na silang tatlo ng kwarto dahil oras na ng kanilang gawain sa bahay. Si Isis ay nagwawalis at naglilinis sa mga kasangkapan, habang si Bella naman ay nagdidilig ng mga halaman at mga bulaklak sa kanilang bakuran. Tumulong din si Fatima sa paglilinis dahil sanay naman siya sa ganitong mga gawain. Pagkatapos ay naligo na siya at nagbihis ng isusuot sa kanyang biyahe pabalik ng Maynila. Habang kumakain sila ng agahan, nagkwentuhan sila tungkol sa karinderyang napagplanuhang ipagpatayo ni Fatima sa lalong madaling panahon. At nang hindi na maglalabada pa ang kanyang ina, ayaw na rin niyang bumalik pa sa pagsasaka sa bukid ang kanyang ama dahil masyadong nakakapagod ang mga gawain sa bukid. Isa pa ay masakiti na ito, kaya mas mabuting magpahinga na lamang sa bahay. Napakabilis ang paktakbo ng orasan dahil nang muling tingnan ni Fatima ang kanyang relo ay malapit na pala mag-alas 8. Kailangan na niyang bumiyahe papuntang airport dahil baka mahuli siya sa kanyang flight. Inihatid siya na kanyang pamilya sa airport. Hindi naman gaano malayo dahil 50 minutes lang naman ang biyahe papunta roon, lalo na kung nakataksi. At na makarating na sila, mag-iingat ka doon sa Maynila anak ha, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Bilin ni Aling Melba. Fatima, huwag mo masyadong pagurin ang katawan mo sa pagtatrabaho para sa amin. Okay lang kami dito. Wika ni Mang Sebastian. Babay ate, mamimiss ka namin. Maluhaluhang sambit ni Isis, sabay yakap nito sa kanya. Ate, ingat ka ha. Huwag mo nang isipin yung ex-boyfriend mo manloloko. Wika ni Bella. Tumango lang si Fatima at nagmano sa kanyang mga magulang. Pagkatapos niyakap niya ang mga ito. Mag-iingat po kayo dito, Nay, Tay, Bella, Isis. Huwag magpapabigat kina tatay at nanay ha. Sabi ni Fatima at pagkatapos muling yumakap sa mga ito. Hello Hendrix, ba't napatawag ka? Wika ni Kay. Hindi niya akalaing maagang tatawag sa kanya sa cellphone ang binata. Good morning Kay. Nauutal na wika ni Hendrix pagkatapos sumikhi muna saka muling nagsalita. Anong oras ang flight ni Fatima ngayon at susunduin ko sa airport? Napangiti si Kay at kung hindi pa siya nakapagbigil ay malamang titili siya na malakas dahil kilig na kilig siya sa sinabi ng lalaki. Mamayang alas 9 Hendrix. Tugon ni Kay. Okay. Please wag mo sabihin kay Fatima na susunduin ko siya. Dahil tiyak na sasabihin na naman noon na ayaw niya. Hindi ko nga siya naihatid na umuwi siya dahil ayaw niya nga eh. Pahayag ni Hendrix. Naiintindihan naman ni Kay ang ibig sabihin ng lalaki. Ngunit hindi niya akalain na concern pala to sa kaibigan niya, gayo madalas nag-aaway ang mga ito. Hindi kayo nahuhulog ng loob ni Hendrix kay Fatima? Iniisip pa lang niya ang mga bagay na yon ay kinikilig na siya. Kung siya naman kasi ang tatanungin, ay botong-boto talaga siya kay Hendrix. Napakagwapo kasi nito. Mas gwapo pa yata kay Eric. At sa tingin niya, mabait naman ng lalaki kaya umaasa siyang mahuhulog ang loob ng mga ito sa isa't isa. Pagkatapos sila mag-usap ni Hendrix sa telepono, ay kinuha na ni Kay ang tuwalya at pumasok ng banyo. Kung wala lang sana siyang trabaho ngayon, ay makakasabay sana siya kay Hendrix sa airport para sunduin ang kaibigan niya. Habang nasa loob ng eroplano si Fatima, ay magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Nalulungkot siya
dahil muli na naman siyang nalayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabilang dako naman ay para nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na excitement dahil iniisip niyang muli na naman sila magkikita ni Hendrix. Saglit na ipinikit ni Fatima ang kanyang mga mata, ngunit patuloy lang na sumasagi sa isipan niya ang lalaki. Pagkaraan na mahigit 1 oras, ay lumapag na sa domestic airport ang kanyang sinasakayang eroplano. At nang makababa na siya ng eroplano, "Fatima!" Boses ni Hendrix at nakangiti itong papalapit sa kanya. Sandaling nagulat si Fatima dahil hindi naman niya akalaing susunduin siya ng lalaki. At kung paano ito nalaman ng oras ng pagdating niya, gayong hindi naman ito tumatawag sa kanya noong nasa probinsya siya. Palakas ang kabog ng dibdib niya habang papalapit si Hendrix sa kanya. Ang gwapo nitong tingnan sa suot nitong dark polo na hinayaan lang na nakabukas ang 2 botones sa itaas at pinarisan naman to ng blue jeans at sneaker shoes. Ngunit ang ikinabigla ni Fatima ay ang kabigin siya ng lalaki at yakapin. At kahit hindi ito nagsasalita, ay nararamdaman ni Fatima ang saya nito na makita siya. "Hendrix, paano mo nalaman ang oras ng pagdating ko?" Tanong ni Fatima. "Tumawag ako kay Kay." Casual na sagot ni Hendrix. Pagkatapos ay kinuha nito ang bag ng babae at inalalay siya nito papunta sa kotse. "Kumain ka na ba?" Tanong ni Hendrix nang nasa loob na sila ng sasakyan. Tumango lamang si Fatima at hindi na siya nagtanong kung kumain din ba to. Ang buong akala niya idediretso na sila sa kanyang apartment, ngunit huminto muna sila sa isang restaurant. "Hindi pa ako kumakain at nagugutom na ako." Seryosong wika ni Hendrix at saka bumaba at tumungo sa passenger side para pabuksan ang pintuan ng dalaga. Hindi na lamang tumutol pa si Fatima dahil ayaw niya mag-away na naman sila ni Hendrix. Ayaw na niya makipagtalo rito, kaya't hanggat maaari, iiwasan niya mga bagay na magiging dahilan ng hindi nila pagkakasundo. "Kamusta palang pamilya mo, Fatima?" Seryosong tanong ni Hendrix habang sumusubo ng pagkain. "Sa awa ng Diyos, maayos naman sila." Casual na sagot ni Fatima. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tapos na silang kumain at tatayo na sana siya na makita niya sa di kalayo ang mesa sina Eric at Amber na masayang nagsusubuan. Bigla siyang nakakaramdam ng kirot sa kanyang puso, kaya nauna siyang lumabas at hindi na niya hinintay pa si Hendrix. Pagpasok niya pa lang sa kotse, ay tuluyan ng bumigay ang mga luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan pa rin talaga siya at hindi niya kaya makita ng ganoon kasaya si Eric sa piling ng ibang babae. Sandaling nag-emote si Fatima sa loob ng kotse. Ngunit na makita niyang papalapit na si Hendrix, ay agad niyang pinunasan ng panyo ang kanyang mga mata. Pabagsak na isinara ni Hendrix ang pinto na makapasok na siya ng kotse at mabilis itong pinaandar ang sasakyan. Hindi ito nagsasalita at nakapokus lang ang mga mata nito sa daan. Saglit tiningnan to ni Fatima at pilit na inalam ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Sa tingin niya, sinumpong na naman to ng topak sa ulo. Kani-kanina lang ay parang asaya-saya nitong sumalubong sa kanya sa airport at ngayon bigla na naman itong nakasimangot. Akala ng dalaga ay hahatid na siya ni Hendrix sa apartment, ngunit ibang daan naman ang binaybay nila papunta sila sa bahay ng lalaki sa Loyola. Kaya hindi na rin si Fatima nakatiis at siya nang unang nagbukas ng usapan. "Bakit naman papunta tayo sa bahay mo, Hendrix?" Tanong niya rito. "Wala. Gusto ko lang." Pabagsak ang tono ng lalaki. "Gusto kong umuwi ng apartment dahil gusto ko magpahinga." Mariing sagot ni Fatima. "Bakit ba? Pwede ka naman magpahinga sa bahay ko ah." "Makikipag-away ka na naman ba sa akin ha, Hendrix?" Naiinis na tanong ng dalaga. "Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Ikaw to nagtatanong kung bakit di kita iuwi sa apartment mo." Tugon ng lalaki. "Wag mo nga ako sumulan, Hendrix. Wala ako sa mood." Mariing wika ni Fatima. "Wala ka sa mood dahil nakita mong ex-boyfriend mong gago. At baka sa dinabi-nabi pa ng mga araw na pwede mo siya makita, bakit kailangan ngayon pa?" Inis na sambit ni Hendrix. "Hanggang ngayon kasi mahal mo pa yung ex mo. May paiyak-iyak ka pa? Kasalanan mo naman yan dahil nagpakatanga ka." Usal uli ng binata.
And so, ano naman sa'yo kung mahal ko pa nga si Eric? Nangahamong tanong ni Fatima. Hindi nakaimik si Hendrik sa sinabi ng dalaga. Mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit, kaya bigla niyang inapakan ng brake at kamuntik na masubsob ang dalaga sa harapan. Hoy, ano ba? Papatayin mo ba ako? At kulang na lang ipagamot ang sasakyan mo. Galit na bulyaw ni Fatima. You're stupid fool, Fatima. Kung mahal mo pang boyfriend mo, edi puntahan mo siya. Galit ding wika ni Hendrix. At bakit ka ba nagagalit sa akin ha, Hendrix? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Eh di ba binabayaran mo lang ako? Gumaralgal ang boses ng dalaga. Parang naging emosyonal tong bigla dahil hindi niya akalain na magtatalo na naman sila ni Hendrix. Namalaya niyang nabasa na ulit ng luha ang kanyang mga pisngi. Hindi na niya to kakayanin pa, kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan ng kotse at dali-daling bumaba. Fatima, what the? Galit na sigaw ni Hendrix. Mabilis na nakasakay ng taxi si Fatima at hindi na siya naabutan pa ni Hendrix. Masyado na rin matraffic sa daan, kaya imposible nang masundan pa niya to. Damn! Buong lakas na hinampas na lalaki manibela, kaya nakalikahato ng malaking ingay. Nag-instambay muna siya saglit sa gilid ng kalsada dahil ayaw niya magpatakbo ng sasakyan, kayang bad trip siya at baka mamaya madisgrasya siya sa daan. Isinandal niya ang kanyang ulo habang hinihimas-himas ang kanyang noo. Hindi talaga niya akalain magagalit siya ng sobra-sobra sa mismong araw na umuwi si Fatima mula sa probinsya. Ang saya pa naman niya kanina at sobrang excited habang papunta sa airport. Yun pala'y masisira lang din dahil sa isang Eric Castillo na hanggang ngayon mahal na mahal pa rin ang kanyang contract wife. Ngunit bakit nga ba siya nagagalit? Isang bahagi ng kanyang utak ang nagtatanong. Maya't may tumunog ang kanyang cellphone. Ayaw na siya natong sagutin, ngunit na makita niyang kaibigan niyang si Sasha ang tumatawag, ay agad niyang pinindot ang accept button. Hello, Za? Hendrix, ipapaalala ko bukas ang birthday ko. Wag na mong kakalimutan. At kung hindi magtatampo talaga ako sa'yo. Sabi ng babae. At wag mong kalimutang dalhin ng asawa mo. Di ba sabi mo ngayon ang uwi noon? Yes, pero bad trip, nakakainis. Tugon ng binata. Bakit naman? Ano nangyari? Wag mong sabihin nag-away na naman kayo. Ikinuwento na Hendrik sa kanyang kaibigan ang nangyari dahil kinukulit siya nito at hindi taga to titigil hanggat hindi niya sinasabi dito ang lahat. Aba Hendrik sa Avedra, iba na yata yung nararamdaman mo. I'm sure nagsaselos ka na. Nagsaselos? At bakit ako magsaselos? Eh hindi ko naman girlfriend yung Fatima na yon. Depensang sagot ng lalaki. Tawa ng tawa si Zaza sa kabilang linya habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Obviously Hendrix, you're in love. Oh my God, that's great. Bulalas na wika ni Zaza. No, hindi. Imposible. At bakit ka naman nagagalit kapag nagkikita si Fatima at ang ex-boyfriend niya Aber? Bakit apektado ka kung mahal pa nga nitong dati niyang nobyo? Hindi nakasagot si Hendrik sa tinura ng kanyang kaibigan dahil kahit siya mismo ay hindi niya alam kung bakit. Basta na lang nagagalit siya. Naiinis siya at nasisira ang mood niya sa tuwing maririnig niya ang pangalan ng ex ni Fatima. O di kaya makikita niya to. Alam kasi niyang mahal pa rin ng dalaga si Eric, kaya itong ikinagagalit niya. Oh, ba't di ka nakasagot dyan? Aminin mo na kasi na may pagtingin ka na sa contract wife mo. Pangungulit ni Zaza. Ewan, di ko alam. Naiinis ako sa kanya. Bigla ba naman bumaba ng kotse? At ayun sumakay ng taxi papunta sa apartment niya. O di puntahan mo? Suyuin mo kasi. Ikaw naman ang lalaki kaya ikaw ang dapat gumawa ng paraan. Biglang natahimik si Hendrix. Tama naman ang kaibigan niya. Kung tutuusin nga, siya ang may kasalanan kung bakit bumaba ng kotse si Fatima. Dahil siya naman ang unang nagalit dito. Basta Hendrix, bring your contract wife with you tomorrow. Pagkatapos ng sinabi ni Zaza, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Samantalang hindi pa rin humuhupang inis na nararamdaman ni Hendrix. Nalilito siya kung dapat pa niyang puntahan si Fatima sa apartment
O hahayaan na lamang niya to? Nang medyo kumalma na siya, ay agad niyang pinaandar ang kotse pa uwi sa bahay niya. Ayaw na niyang puntahan pa si Fatima at baka magtalo na naman sila. Nasa bahay na si Hendrix, ngunit wala pa rin siya sa mood. Hindi nga siya kumain ng pananghalian dahil hanggang ngayon ay battery pa rin siya. Kumuha siya ng malamig na beer sa fridge at nilagok lahat ng laman ng bote. Pagkatapos, ay sumandal siya sa headboard ng kanyang kama habang nililibang ang kanyang sarili sa pagpe-Facebook. Maraming notification na nagsisi-pop up at nang may nagtag sa kanya ng videos at pictures, ay agad niya tong tiningnan. Yun pala'y ang Fresh Minds Digital Photography na kumuha sa kanila noong pictures at videos sa kanilang kasal ni Fatima. Tinitigan niya mabuti ang solo pictures ng dalaga mula sa kanyang makeover hanggang sa ito ay nagsuot ng gown. Napakaganda nitong tingnan, lalo na noong nakangiti ito habang papunta sa bridal car. Tiningnan din niya ang mga kuha noong naglakad silang dalawa sa gitna, pati na noong nagpapalitan sila ng pangako sa isa't isa. Parang totoo talaga ang ginawang kasalan, ngunit hindi may pagkakailang katotohanang binayaran lang niya si Fatima para maging bride niya. O Mars, hanggang ngayon pa rin ba naiinis ka pa rin kay Hendrix? Curious na tanong ni Kay nang pumasok to sa kwarto ng kanyang kaibigan. Aba Mars, iba na yan ha? Hindi ka naman ganyan ah. Hindi naman mainitin ang ulo mo. Minsan ka nga lang naiinis at hindi rin naman nagtatagal ang inis mo. Mahaba ng isang oras eh. Ngunit bakit ngayon parang galit ka pa rin yata? Ewan ko Mars, basta't alam ko naiinis ako kay Hendrix. Sarap nga sa pakin ng lalaking yun. Nanggigigil na sambit ni Fatima. Saglit na nag-isip si Kay habang inikot-ikot nito ang mga mata niya sa kisame. Di kayo in love ka na kay Hendrix Mare? Yes, tama. In love ka na nga. Bulalas ni Kay. Hindi nakasagot si Fatima dahil nabigla siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Paano nga ba siya may in love kay Hendrix? Kayo mahal pa rin niya hanggang ngayon sa Eric. Sa isip ni napakalabo mangyari yon dahil ayaw na niya magmahal ulit. Hay naku Mars, imposible yung mga iniisip mo. Magsaing ka na nga lang Mars, kasi mag-aalas sa 1 ng gabi. Kailangan na natin makapaghapunan na maaga. Wika ni Fatima at saka kinuha nito ang cellphone. Magpe-Facebook na lamang muna siya habang naghihintay ng oras na makaluto ng hapunan ang kanyang kaibigan. Ay oo nga pala Mars, sambit ni Kay nang papalabas na sana to ng silid. Diba sa masyong ka na ni Hendrix titira? Yun ang nakasaad sa kontrata, diba? Napaisip bigla si Fatima dahil tama naman ang kaibigan niya. Pero siguro dahil nag-away sila na Hendrix ay nakalimutan na rin itong kasunduan nila. Sa isip niya, mas mabuti na rin yun para hindi na lumalapang bangayan nilang dalawa. Mas mabuti na rin dito ako matulog Mars. Ayoko na makipagtalo pa sa lalaking yon. Sagot ni Fatima at ipinagpatuloy niyang pag-i-scroll sa phone niya. Lumabas na rin si Kay ng kwarto at tumungo sa kusina. Ngunit maya't maya'y pumasok ulit ito ng silid ni Fatima at sinabi nito sa kaibigan niya na dumating si Hendrix at naghihintay sa kanya sa sala. Hindi naman niya narinig na may humintong sasakyan sa tabi ng apartment nila. Pero siguro nga, di niya napansin dahil abala siya sa panonood ng mga video posts sa FB. Hindi rin niya akalain pang pupunta pa ng apartment ang lalaki dahil nag-away sila kanina. Bilisan mo dyan at puntahan mo ng contact husband mo. Utos sa kanya ni Kay. Ayoko. Mars, seryoso ka ba? Magagalit yung lalo sa'yo. Sige ka. Puntahan mo na Mars, huwag ka na pakipot dyan at kinikilig na ako dito. Nakangiting tugon ni Kay. Inira pa lang ni Fatima ang kaibigan niya pagkatapos nagpalitang damit, saka lumabas ng kwarto. Nang makarating na si Fatima sa sala, ay pasalampak siyang umupo sa sofa. Naghihintay lang siya kung ano sasabihin ni Hendrix. Ni hindi nga siya tumingin dito. Naparito ako para sunduin ka. Sa bahay ka matutulog, di ba? Yun ang napagkasunduan natin. Wika ng lalaki. Seryoso ang boses nito at nang tingnan to ni Fatima, ay matamanding nakatingin sa kanya. Pero ang lalaki na rin ang unang nag-iwas ng tingin. Ayoko. Dito na ako matutulog.
Matigas siyang tugon. Hindi maaari. Sa ayo at sa gusto mo, sasama ka sa akin, Fatima. Iyon ang nakasaad sa kontrata. Doon ka titira sa bahay ko. Kaya dapat mong sundin yon. Is that clear? Napakadominante talaga tong Hendrix na to. Sa isip ng dalaga. Gusto nito siya palaging nasusunod. At ito naman siya, dahil nakatali sa kontrata, kaya naging sunod-sunuran sa kagustuhan ng lalaki. Tayo na. Wika ni Hendrix at hinila nito ang kamay niya. Kay, alis na kami. Paalam ni Hendrix sa kaibigan ni Fatima. Sige Hendrix, ingatan mo yung kaibigan ko ha? Wika nito pagkatapos ngumiti na makahulugan kay Fatima. Saglit lang at kukunin ko muna yung bag ko. Bilisan mo at di ko ugali nag-iintay na matagal. Pabagsak na wika ni Hendrix. Wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Wala ni isiman ang nais magsalita, kaya nakikinig na lang ng music si Fatima sa kanyang cellphone at naglagay ito ng headset. Hanggang sa makarating sila sa bahay ni Hendrix sa Loyola, ay nanatili pa rin silang tahimik. Agad naman silang sinalubong ni Aling Remy at matapos to nagbigay galang ay umalis na rin to dahil inutusan ni Hendrix na ihandang hapagkainan. Hinila na naman ng lalaki ang kamay ni Fatima habang paakyat sila sa ikalawang palapag. Bitahon mo nga ako? Naiinis na wika ng dalaga. Huwag ka nga maarte dyan at baka marinig ka ng mga kasambahay. Naiirita ding wika ni Hendrix. Hanggang sa makarating sila sa kwarto ay hindi pa rin maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Dito tayo matutulog sa kama. Wika ni Hendrix. Ano? Tayo? Di ba't may kasunduan tayo na doon ka matutulog sa kabilang silid? Nakadikit itong kwarto mo? Sigaw ni Fatima. Oo nga, yun ang kasunduan natin. Pero may magagawa ka pa ba kung ayaw kong sundin ng nasa kontrata? Namulang bigla ang dalaga dahil sa tingin niya, hindi naman nagbibiro tong gagong Hendrix na to. Kumuha pa nga to ng unan at humiga sa kama. Dahil sa sobrang inis ni Fatima, ay pinaghahampas niya ang lalaki. Napaka-unfair mo talaga. Hindi ako pwedeng lumabag sa kontrata. Pero ikaw, malaya mong gawin ko anong gusto mo. Kung sinadya mo lang asarin ako, nagtagumpay ka na, Hendrix. Malakas sa sigaw ni Fatima, sabay ng pagbuhos ng mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Umupo siya sa sofa bed at doon patuloy na humihikbi. Saglit namang natigilan ang lalaki at bumangon to, saka mabilis na nilapitan ng dalaga. Ngunit patuloy pa rin pinaghahampas nito ang kanyang dibdib habang patuloy itong umiiyak. I'm sorry, Fatima. With what I have done. I'm sorry. Sorry. Wika ni Hendrix habang yakap-yakap niya ang dalaga. Babe, sorry. Muling sambit ni Hendrix habang pinapahira nito ang mga luha sa mga mata ni Fatima. Pagkatapos ay lumapat ang mga labi ni Hendrix sa mga labi ng dalaga. At dito na po nagtatapos ang ika-16 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod mang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.